time naman, pag-usapan natin ang ating kaibigan si Alden Richards. Kasi bago nga matapos itong May, napanood natin ang naging panayam sa kanya ng kaibigang Nelson Canla sa GMA7, kung saan for the very first time ay talagang nag-pour out ng kanyang emosyon at saka ng kanyang mental condition itong si Alden. Na inamin niya doon na nung 2024 din, last year, yan yung pinakasabi niya, pinakasadsad, rock bottom. Sabi nga niya kung may mas sadsad pa sa rock bottom, yun yung naging kondisyon ng kanyang mental condition, kasi nagkaroon siya ng depression, anxiety, etc. na siguro hindi lang alam ng mga tao, and despite his successes, hindi lang successes, kasi last year din po pinalabas at nakapagtala ng bagong record ang pelikula nila ni Catherine Bernardo na Hello Love Again, na number 1 pa rin nga hanggang ngayon, at mukhang mahihirapan ng matibag ito sa kanyang posisyon bilang ito ang local film na umabot o lumampas ng bilyong pisong kinita sa takilya. So, at plus marami pa mga magagandang nangyari sa kanya last year, and this 2025 naman, na-involved naman itong si Alden sa mga sports-related o physical-related activity, gaya ng nag-mount siya ng jogging, yung marathon, plus nakita natin siya sa mga ibang social media post niya or sa social media account niya, nag-post siya ng mga activity niya na siya nagbabike, naka-cycling shorts siya, mga ganon. At may mga proyekto siyang pinagkakaabalahan, plus yung plano nga niya na mag-aral ng pagkapiloto. So, hindi talaga inakala ng mga nakasubaybay sa kanya or mga nag-aabang ng balita na i-reveal ni Alden. Although, given na nga na meron siyang darating or upcoming show na siyang mag-host, isang dance show na mapapanood natin very soon sa GMA7, na given na nga na lagi namang may ganitong issue pag may mga bagong project ang mga artista. Ganito talaga ang kalakaran ng showbiz. Pero para gamitin mo naman siguro yun na sabihin mong may pinagdadaanan ka, may mental condition ka na ganon, yung anxiety mo ay hindi mo maintindihan, nadidepress ka, lalo pat early this year namatay din ng kanyang lolo. So, alam naman natin si Alden, makapamilya yan talagang ang pagmamahal niya sa pamilya niya laging on top priority. Tapos may bahagi ng interview sa kanya ni Nelson na sinasabi niya na naging over generous siya, yung mga bagay-bagay lahat na lang. Hindi naman sa minamasama ni Alden yung pagtulong, kasi ako personally kilala ko siya at marami na talagang pagkakataon na tumulong siya sa amin personally, sa aming mga advocacy, sa aming mga program na ginagawa din naman para sa mga kababayan natin. Gaya ng mga nagmamount tayo ng mga feeding program, naghihingi tayo ng mga ayuda para sa mga pinapakain natin at pinibisita natin ng mga street children na nasa rehab centers, nasa mga centers na nag-angalaga sa DSW din, mga ganon. At isa sa very consistent si Alden sa pagtulong sa ganyan. Kaya nakakagulat yung sinasabi niya na parang paglingon daw niya doon sa parang yung timba na sinasabi niya na parang yung resources niya na parang wala nang natira, na ubos niya dahil siya nga yung tipo ng tao na tulong ng tulong. At sabi nga natin, witness aware tayo dyan na ganun talaga ang pagkatao ni Alden. Pero yun na nga, dahil isinisiwalat niya to, ikinikwento niya to, nauunawaan natin siya. Although may isang part ng interview doon na sinasabi niya na medyo nadidepress pa rin siya at medyo nasasad, na dahil ang mga tao laging kinoconnect daw yung happiness sa pagkakaroon ng buhay pag-ibig, ng love life niya, na alam naman nating lahat na nung ginagawa nila ni Catherine yung Hello Love Again at nagpunta pa sila ng Canada, Hong Kong para lang i-shoot ang part 2 na yun ng movie nila, napabalita rin natin nabalitaan natin at marami nga nag-ship na nagliligawan, mayroong nangyayari sa kanila, lalo pat si Alden naman ay naging very close sa family ni Catherine. So akala ng lahat, especially yung mga kilig na kilig sa Catherine, na meron na silang relasyon. Kahit nga kami mismo naniwala na baka nga sila na, di ba? But habang tumagal
at nagkaroon na nga ng mga intriga, may mga issue pa nakita natin doon sa bench fashion show, na nung nandun sila sa stage, hindi na sila nagbabatian, pero sa backstage naman, mayroong kwentuhan, ganyan-ganyan. So, nalungkot daw si Alden kasi parang ini-equate ba ng mga tao porque wala kang girlfriend or wala kang love life or hindi active ang life mo, hindi ka na masaya. Yun nga lang daw hindi niya maintindihan. Kaya siguro, parang sinasabi na kadagdag yun sa parang anxiety or depression nitong si Alden. Pero syempre, sa mga bashers naman, alam mo na, kinukonek na sa kasi ganito ka. Na, napaka-unfair naman para sa isang Alden Richards. Kami dito sa Unbearable Channel naniniwala na sana ito nga pinagdadaanan ni Alden ay maikonsulta niya sa mga tamang authorities, sa mga experts in the field nating tinatawag, sa mga clinical doctors or yung talaga nakakaunawa at merong expertise sa ganung kondisyon. Dahil hindi natin po alam na kahit tayo o ikaw, ako dyan, simpleng bagay lang, biglang inaatake tayo ng mga kakaibang emosyon na hindi natin minsan naiintindihan kung saan tayo dinadala o anong naidudulot nito sa atin. Kasi nga, hindi nga natin maintindihan minsan yung mga anxieties natin, yung ating mga problema na pala na naguguluhan na tayo at tinatanong na natin ang maraming bagay na yun na nga, naglilid na nga sa depression, sa kakaibang sadness, kakaibang yun ang pagkalungkot natin na minsan hindi natin naiintindihan kung ba tayo malungkot, may mga ganon. Kaya kami dito sa Unbearable Channel gusto lang namin po magpasaya kasi lahat naman po tayo may pinagdadaanan. Kaya hinay-hinay lang sana tayo, especially ngayong mundo ng social media, hinay-hinay lang tayo sa pagbibigay ng mga komento, pagbibigay ng mga reaksyon, kasi minsan talaga po hindi natin alam ang pinagdadaanan ng mga tao. At dun sa mga tagahanga naman na ang dalas ding mambash, kami mismo nakakaranas ng mga bashing, lalo pag hindi nila nagugustuhan yung mga sinasabi namin para sa kanilang idolo, kung ano-ano ng mga sinasabi ko, saan na dinadala yung usapin. So sana, mas maging maingat po tayo sa ganon, kasi sabi ko nga, ang ikli lang ng buhay. O diba? Sa sunod-sunod na pagkawala ng ating mga pinagpipitaga ng mga icon o mga legends sa industriya, sa larangan ng music, ng film, ng stage at iba pa, talagang pinapaalalahanan tayong lahat na dapat lang maging masaya tayo. Kaya Alden, good luck lang sa'yo. Aabangan ka namin sa yung programa, sa yung bagong mga sa yung mga bagong ginagawa ngayon, at nakasuporta lagi ang Unbearable Channel. So, kita mo naman doon sa logo ng Unbearable Channel, andun ka, magkayakap tayong dalawa, no? Kaya ingat-ingat lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Papa Unbearable Abet Nabus dito lamang sa Unbearable Channel.